Posibleng komplikasyon sa puso sa accidental Naku. death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Naku Liza po, Araneta patay tayo Marcos. dyan. Nakipagdiwang nito ang Manila International Film Festival Kasama. sa So, eto literal. Ito po ay official function of the First Lady of our country na si Liza Marcos. Official po ito. Kaya dapat talagang magpaliwanag. Hindi po ito private, hindi po ito personal na lakad, ito po'y official. Linawin natin kasi naalala ninyo, 'di ba si Aling Claire, inaano si BP Sara Duterte, kasi nagsabi ni BP Sara Duterte, walang perang ginamit ang gobyerno dito, pero it doesn't mean I didn't work. So ang hirit ni Aling Claire, kung nagtrabaho pala siya, dapat official 'yan at magpaliwanag siya. Di ba? Kung ano yung mga ginawa niya at ano yung hindi porket ito'y personal na lakad ay wala ng responsibilidad dahil hindi naman po nawawala yung pagka-vice presidente niya. Naku po. Na back to you. Bakit to? Kanyo? Ito mismo. Hindi lang personal. Ito talaga'y official. Official na function ang ginawa o pinuntahan ni First Lady. At official din, ibig sabihin, dokumentado na kasama po itong si Tantoco. Nako. So, ladies and gentlemen, ito po ay masasabi nating talagang official na nangyari. Sasabihin kasi nung iba dyan, lalo na yung kanilang bagong talagang PCO secretary, this is private. The person is private. The Rustan Executive Paulo Tantoco is private. But he attended and part of the delegation of the First Lady. Therefore, even if he is a private citizen, official po yung lakad. Part siya ng entourage Pag sinabi mong part ka ng entourage, definitely, meron dyan na funds na ginamit, hindi mo pwedeng sabihin personal po ito. Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes, at iba't ibang Pinoy celebrities. So, ano ho ba ang kasi sinasabi ng iba? So, hindi lang ito meron pa palang mga senador. Pero always remember, magkahiwalay po kasi yan Ang executive at kunwari ang legislative, pag yan nagsama sa isang event, magkahiwalay po yan ng entourage. Magkahiwalay po yan. Alam ko po yan kasi naalala ko nung panahon na si Mocha ay sinasama sa mga out of town, out of the country ni Pangulong Duterte. May kanya-kanyang entourage yan. Makikita ninyo, di ba, ibang mga senador. Yung mga ibang senador, walang pakialam ang Office of the President doon. Kung sino yung gusto nila, ipadala nila, problema na nila yon. Isasama sila doon sa event as invited person doon sa event, pero pagdating sa entourage, gastos na ng Senado yun. Hindi na gastos ng Office of the President. Only the entourage of the President, on this particular case, is the entourage of the First Lady, ang gagastosan ng opisina ng presidente, yung dati. So pag may event o merong visit si Pangulong Duterte sa ibang bansa, Office of the President, yung lahat ng mga nasa ilalim niya, nasa executive branch. Halimbawa na dyan, yung sa PCO. At this particular instance, etong si First Lady, kasama niya sa entourage etong si Tantoco. So, even if Tantoco is a very private individual, basta kakasama ka sa entourage, malamang sa malamang, ay merong budget mula sa gobyerno o mula sa opisina ng First Lady. Hindi natin alam kung magkano, kaya nga yan yung ating itinatanong ngayon na dapat sana ipaliwanag ni First Lady. Naku po. Ako may suggestion ako sa iyo, First Lady Kung ako sa iyo, kontakin mo na kagad si Anthony Taberna. Gago!
Anyway, para mo naman siyang tagapagsalita, mag-damage control na kayo. Ipaliwanag nyo kung ano talaga nangyari dyan. Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Naku po. Sa kanya pala nang galing Naku ang po. fake news. Naku po. Siya pala ang source ng fake news na ito Naku po. na pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka on Fake news daw. Pero ngayon, lumabas na ang katotohanan. Totoo pala na ito ay kasamang entourage ni Lisa Marcos. Oh, di ba? Na namatay at hindi ho namatay sa simpleng bagay, ha? Namatay po sa overdose with the WPS, yung white powdery substance. So, ibig sabihin, hindi ho fake news yung sinabi ni BP Sara Duterte. So, sino ang fake news? Aling Claire, sasabitan na kita ng ano ba magandang pangsabit dyan? Ito. Sasabitan na kita ng, ay, bakit nasira itong aking kwintas? Oo, umurahing kwintas kasi eh. O, ayan, o. Sasabitan na kita, itim na kwintas bilang reyna ng fake news. Ayan, palakpakan. Gago! O, Aling Claire, magpakita ka na, sasabitan na kita ng reyna ng fake news. Ikaw na ngayon ang reyna ng fake news. O, di ba? Gago! May na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event. Hindi kaya itong dahilan kung bakit hindi ka nagpakita ngayong Lunes? Ha? Sana naman magpakita ka na ngayong Martes. Ito ba ang dahilan? Aling Claire? Kaya ayaw mong lumabas at matanong ka kung ano ba nangyari? O inaantay mo matanggal si Eden? Hindi kasi baka inaantay lang niya matanggal kasi yung ibang mga media naman, di naman siya tinatanong dyan. Ewan ko kung grabe na talaga media ngayon, bayad na. Walang katanong-tanong. Ano kaya? Si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. So ayan nga po yung balita na yon. So at least meron na po tayong tawag dito background kung ano yung nangyari, mga kababayan. Okay? So ito, papakinggan naman po natin ito isang balita na hindi ho sumagot ngayong araw na ito at tila talaga baka naman nag-resign na. Hindi ako nagtatanong lang pero sana wag naman. Sana bago ka mag-resign, sagutin mo muna ito mga issue na ito. Na una-una, sinabi mo fake news pero totoo naman pala. So sana bago ka mag-resign at umalis ng ibang bansa, tingnan natin. Itinuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Ayan na, si Eden. Ayaw
magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Nako. Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Nako. Siya pala ang source ng fake news na ito Nako. na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue